So sabi po sa first, and as new birth into living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen? Amen. Pwede po bang sabihin natin itong mga phrases na to, mga katagang to sa araw na to, sa oras na to? Sabihin po natin na Jesus! Jesus is alive! is alive. Yung may energy po, yung talagang masaya tayo na nabuhay po ang ating Panginoon sa oras na to. Isa pa po, Jesus! Jesus is alive! is alive. Hallelujah! 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 So, manalangin po tayo. Yes, Heavenly Father, our most gracious God, Lord, nothing can compare with the love you have for us, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, for letting us reminded, Panginoon, for the love na pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa, Father God. Thank you, Lord, for the life that you have given us, Panginoon. Another breath, Panginoon. Another reason for us to live, Panginoon. Lord, we come before you today with a humble heart, Panginoon. Ano man po, Panginoon, yung pagkukulang namin, Father God. Patawagan mo po kami. And allow, Father God, your holy presence, your Holy Spirit to be with us today. Yes, Lord. Lord, apart from you, we are nothing, oh God. Thank you, Father God, for dying on that cross. Yes, Lord. Thank you for reminding us, Panginoon, that we are bought with a high price. And that is the blood of Jesus. Patawad, Panginoon, kung minsan, Panginoon, nakakalimutan namin na ganun mo kami tinubos. Na ganun mo kami kamahal, Father God. Patawad, Ama, kung nineglect and we're taking you for granted. Right now, oh God, give us a pure heart, Lord. Give us this moment, Panginoon, to reminisce, Father God, the goodness that you have made, O God, on that cross, giving your life for us. Maraming salamat, Panginoon. Kulang po yung salitang salamat, Father God, sa lahat ng ginawa mo, Panginoon. Sa lahat ng sakit, Panginoon, na dinanas mo sa krus ng Calvary. Right now, Father, use this instrument of yours, O God. Napapulihan ka, sabahin ka sa oras na ito, Panginoon. Lord, ano man po, Panginoon, balakid, ano man po gawa ng kaaway sa oras na ito, para hindi po at mahadlangan, Panginoon, yung pagpupuli namin sa iyo. Lord, basahin mo, Panginoon. Lord, we want to worship you in spirit and in truth. We want to worship you, Father, freely, Lord. You are free to move, Panginoon. Let this worship, Father God, be a pleasing aroma to your throne, O God. Hayaan mo, Panginoon, na maging mabangong samyo, Father God, ang mga papuri ng bawat isa sa oras na to, Lord Jesus. Ano man, Panginoon, hinanakit, galing, Father God, na hindi galing sa iyo, Father God, binawasak po natin. Oras na to. Lord, let your love flows. Love overflows, Panginoon. But by your love, Father God, we are consumed. Allow your Holy Spirit, we invite your Holy Spirit to be with us today, O God. Lord, set your fire upon this place. Lord, send your angels, open the heavens wide open, Panginoon. That our worship ay manggaling po at makarating sa inyong trono, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na ang mga pagpunan namin, Panginoon, pangalang kampana. Pagkat, Panginoon, ang mga pagpuri na ito, Father God, ay maging kalugod-lugod sa iyo, Father God. We thank you, Father God, and we give to you all the highest praise and honor
In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sino na po handang mag-pray sa ating Panginoon? Amen. Sabi po sa Psalms 52:9, I will praise you forever for what you have done. In your name I will hope, for your name is good. I will praise you in the presence of your saints. Amen. Come on, let's give God the best praise and worship this morning. My Savior, Redeemer, you took me from the miry clay. Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came me from the everlasting to the world we live. The God is only sound. You live, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Come on, let's sing the Lord, Savior.
cross, receiving that love from Him. For not we would be able to separate us from the love of God. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Let's worship God. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you paid, gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the nail His hand. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Now you we reign crown. You reign victorious. High and lifted up, Jesus of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the Thank you. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you paid, you gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the nail His hand. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy the Lamb, seated on the throne. Found you loudly ready crown. You reign victorious. I am victorious. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Worthy is the Lamb.
but he was first with our transgressions. For he himself bore our sins in his blood on the cross, that by his wounds we have been healed this man. Hallelujah. By his stripes we are healed. By his nail-pierced hands we're free. By his blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death will not hold you down. You are the King. You are the risen King. Seated in majesty. You are the risen King. By his stripes we are healed. By his nail-pierced hands we're free. By his blood we're washed clean. Now we have the victory. The power is broken. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. Seated in majesty. You are the risen King. He is alive. He won the victory. He reigns on high. God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He
hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Thank you, Lord Jesus, for this moment, O God, that we have worshiped you in spirit and in truth. Lord, thank you, Father, for being with us, Panginoon. Thank you, Father, for your love for us, Panginoon. Lord, mahingit po namin binabalik sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat, Father. All to you all the glory and the honor, God. In Christ's name we pray. Amen and amen. Pwede po kong tawag si Tito Robert for our thanks and offering. Handa na po ba tayo sa ating pagbibigay? Excited po ba tayo na magbigay para sa Panginoon? Amen. Nais ko lang po basahin itong sa 2 Corinthians 9 verse 7. Sabi po dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Sa Tagalog po, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So mag-pray po tayo para sa ating Panginoon offering. Yes, Heavenly Father, once again, muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon, at dinala niyo kami sa simbahan ito, Lord God, upang bigyan ka po, Panginoon, ng papuri at pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa nagdaang linggo na kami po ay inyong pinalakas, Lord God, upang malagpasan ng lahat ng pagsubok sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, at nakakatayo po kami, Panginoon, para kayo ay purihin. Lord God, as we tithe and offer, Panginoon po, naway kayo po, Panginoon, ang malugod, Lord God, sa aming pagbibigay. At naway kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng sapat na kalakasan sa linggong ito, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng pagpapala na pinagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
sa atin. Yan, sige, tumayo po tayo lahat mga kapatid. So, yung mag-partake po ng ating communion ay mga adults na po. Sige po, pwede po kayo distribute. So, kung muna natin iinumin at kakainin po yung mga elements po na ibibigay po sa atin. Okay. Okay, so basahin ko po yung word ng Panginoon. Natatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 at hanggang 26. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was being betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Verse 25, in the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until He comes." Mag-pray po muna tayo mga kapatid. And this moment, i-take po natin yung opportunity to ask for forgiveness. Hingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon bago po natin tanggapin ang mga elemento pong ito. Alalahanin po natin yung mga pagkukulang po natin at marahil may mga bagay din po tayong hindi po natin na ma-recall o maalala. Hingi po natin ng kapatawaran sa Panginoon. Magpakumbaba po tayo at hilingin po natin yung pagpapatawad ng Panginoon. Bago po natin tanggapin ito nga pong elements para maging kalugod-lugod po yung ating pong pagtanggap sa harap po ng Panginoon ngayong umagang ito. Sige mga kapatid, I will give a few minutes siguro na mataimtim po tayong lumapit. Personally, kahit tahimik lang po, tayo po ay humingi ng tawad mga kapatid. Let's ask the Lord's forgiveness for all the sins na ating nagawa. Marahil naisip po natin, marahil nasabi po natin, o marahil nagawa po natin. Humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Idalangin po natin na tayo po ay Kanyang linisin. Hugasan niya po tayo ng Kanyang banal na dugo. Nang maging worthy po tayo sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Natatanggap po ng mga elementong ito na sumisimbolo po ang tinapay sa Kanyang katawan at yung Diyos naman po ay sumisimbolo sa Kanya pong banal na dugo. Sige po tayo lumapit mga kapatid. Hallelujah, Lord. Yes, Heavenly Father, most worthy of our praise and worship. Maraming salamat po, Panginoon. Even today, O God, one of the greatest, O God, day of celebration, Lord, as we commemorate, O God,
your resurrection, Lord Jesus Christ. This is the hope of every believer in the world, O Lord. In the past, in the present, and in the near future, Lord. Walang iba, Panginoon, na pinangahawakan po namin na pinakamatibay na ebidensya, Lord, ng kapangyarihan ng aming kaligtasan, kundi ang inyo pong muling pagkabuhay, Panginoong Jesus. At ngayon nga po, Panginoon, as you have given an ordinance to the church, na kami nga po, Panginoon, ay gugunitain po namin ang inyong nga pong the greatest sacrifice ever, Lord, in humankind, nung inyo pong inalay ang inyong buhay para po sa amin, Panginoon. Para po pagbayaran ang aming pong mga kasalanan. This is the very reason, Lord, na you came on earth, Lord, to give your very, very life, O God, as a sacrifice, Lord, as a propitiation for our sins. Kaya naman bilang isang simbahan, Panginoon, narito po kami, nagpapakumbaba, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. Panginoon, patawarin niyo po kami. Nahabagan niyo po kami, O God. Marahil kami po ay nagkasala sa aming isipan. Nagkasala po kami sa mga lumabas sa aming mga labi, Panginoon. Nagkasala po kami sa mga bagay na nagawa po namin, unintentional and most all intentional, O God. Lord, forgive us, Lord. Have mercy, O God. Cleanse us, dear Lord, by your most precious blood this morning. Nang sa gayon, Panginoon, magiging kalugod-lugod po ang pagtanggap po namin ng mga elementong ito, O God. This is your ordinance, O God, for the church. And even the Bible testified, Lord, na yung mga kapatid po namin nung panahon ng aming pong Apostol Pablo, na tinanggap po nila ang mga elementong ito nang walang galang, O God. They died, Lord, because they have accepted these elements, O God, with carelessly, Lord. And we don't want, O God, na ma-displease po kayo, Panginoon, sa aming pagtanggap ng mga elementong ito. Kaya, hayaan niyo po, Ama, na kami po ay mahugasan ng inyong banal na dugo bilang isang simbahan, Panginoon. Nang sa gayon, sa aming pong pagtanggap ng mga elementong ito na sumisimbolo po ng inyong pong sakripisyo, ay malulugod po kayo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Salamat po, Panginoong Banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ninyo. Tanggapin po natin ang sige po tayo po manalangin. Panginoon, sa aming pong paggunita at pag-alala, as we remember, O God, the greatest sacrifice ever na inalay po ninyo ang buhay po ninyo, Panginoon, para sa amin. Nawang mapaalalahanan po kaming muli, Ama. Marin niyo po ang aming commitment. Marin niyo po ang aming pagmamahal. Marin niyo po yung passion po namin sa inyo, Panginoon. As we continue, O God, to serve you, let us be reminded, O God, that one day, Lord, you will come back, O God, and redeem us completely unto your presence. Kaya dalangin ko po, Panginoon, habang hinihintay po namin ang glorious day na yan, maging tapat po kami sa inyo. Let us live a faithful life, O God, unto you. Mamuhay po naman kami ng may kabanalan. Meron pong pagsunod sa inyong mga salita. At meron po kaming anticipation, O God, in our hearts that one day, Lord, you will be coming back, O God. And we need to prepare as a church, as your bride, O God. And the only way to do that, Lord, is the conscious awareness, O God, that you will indeed return and bring us all home in the presence of the Father. But until then, O God, dalangin ko po, Panginoon, i-preserve niyo po kami hanggang sa inyo pong
muling pagbabalik. Maraming salamat po, Ama. Purihin po kayo ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming samo, ito po ang aming dalangin. Sa pangalan niyo po lamang, Panginoong Yesus. Lahat po magsabi na, Amen. Okay, palakpakan nga po natin si Lord ng malakas. Ayan, sige, makaupo na po tayo mga kapatid. Connected. And so this morning, we would like first to welcome our guests and visitors. Unahin na natin si Jean. Yan, si Ma'am Jean. Palakpan naman po natin si Lord. Thank you po sa inyo pong pagbisita sa ating simbahan. At thank you kay Tita Chat. In-invite niya po si Ma'am Jean. And of course, gusto natin i-welcome si Kuya Josh. Palakpan naman natin si Lord. First time Kuya Josh on Sunday, no? Pero naging guest po natin siya nung youth fellowship. Thank you kay Ate Judy at in-invite niya si Kuya Josh. Ay, si Tita Sheila pala. So, wala naman tayong bisita. So, lahat kayo mga kapatid, good morning. Blessed Sunday sa ating lahat. So, today mga kapatid is a very special day na sineselebrate ng buong katawan ng Panginoong Hesus kasi ito nga po yung Resurrection Sunday. O sa iba, tawag nila Happy Easter. Yan yung mga batian. Pero I prefer Resurrection Sunday because it is the day as we commemorate yung muling pagkabuhay po ng ating Panginoon. Nasa na yung may nahuli ba kayong itlog? Yan yung mga nila, di ba? Mga events and games during this time. But of course, the most important thing is yung ating Panginoon po ay muling nabuhay. Good morning, by the way. Blessed Sunday sa mga kapatid po natin joining us online. Happy Resurrection Sunday din po sa inyong lahat. Okay. But today, mga kapatid, itutuloy po natin yung ating pong message last Sunday, which is entitled The Practical Christian Living, at tinatalakay po natin sa ating pong pananampalataya kung paano po natin mapagtatagumpayan yung mga pagsubok na dumadating po sa buhay po natin. Kasi hindi po natin ito maiiwasan. Hindi po ito para lamang sa mga tinangi ng Panginoon, no. Even unbelievers will experience trials, but the good thing po, pag ikaw ay Kristiyano at mananampalataya na, ito po ay may kinalalaman sa plano po ng Panginoon. It is not random na para bagang dumadaan lang sa buhay natin. Ito po ay specific na plinano ng Panginoon at itinalaga po niya depende po sa level ng ating pananampalataya at depende po ito sa level ng ating kalagayan. Very personal and very specific po yung mga trials na dumadaan sa buhay po ng isang Kristiyano. So, ang teksto po natin na Sunday, kung maalala po ninyo, ay nasa James chapter 1, verses 1 to 4. So, babasahin ko po ulit sa New King James Version. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, mga kapatid, sabi po niya, count it all joy when you fall into various trials. Magalak kayo, sabi po niya mga kapatid, kung kayo ay dumadaan ng iba't ibang klase ng pagsubok. Verse 3, knowing, nalalaman ninyo, that the testing of your faith produces patience. Yung mga pagsubok po na dumadaan po sa atin ay tinitesto po niya yung ating pananampalataya. Na yung ating pananampalataya ay magbunga ng patience. Verse 4,
But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Blessed be the reading of God's Word. So yan po yung paalala ni Santiago sa kanyang mga kapatid na dumadaan po ng iba't ibang klaseng pagsubok. Merong mga dumadaan na napakabigat, may mga dumadaan na hindi ganun kabigat. Depende po yan sa estado o kalagayan po ng ating pananampalataya sa Panginoon. But the good thing is, I think in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, kung ako nagkakamali, ang sabi ng Panginoon, lahat ng darating na pagsubok sa atin, in-screen na po niya. Meaning, hindi kadadaan ng pagsubok, kapatid, kung hindi mo kakayanin. Kasi in-screen na po ng Panginoon yan bago pa yan dumating sa buhay po natin. At ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay dumating ng pagsubok na yan, bibigyan ka ng lakas ng Panginoon. At hindi lang kanya bibigyan ng lakas. Ano pa pong sabi niya? Bibigyan ka pa niya ng daan, a way of escape, so that you will be able to endure and you will be able to overcome the trials and the testing na dumaan o dadaan po sa buhay po natin. Okay, humanap na yan ang teksto. But that is what is written in the book of Corinthians. So, ganun po kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Kaya di ba last Sunday, maalala ninyo, Hebrews chapter 12, minention po natin, kailangan nating ituon yung ating paningin sa ating Panginoong Jesus na siyang may akda ng ating pananampalataya na kagaya niya. Ano pong ginawa ng Panginoon? Meron siyang kagalakan nung siya po ay dumaan sa pinakamahirap na klase ng kamatayan. The most excruciating pain of death is the crucifixion at the time, I believe even up until today. Na-endure po niya yun, inalintana niya po yung kahihiyan sapagkat makikita po niya yung magiging bunga ng kanyang paghihirap na kanyang daranasin ay kaligtasan po ng nating lahat at siya nga po ay babalik na sa Ama kung saan po siya galing. So that is the motivation, that is the heart of the Lord. That's why He was able to endure the cross. Why? Even though na siya po ay dumaan ng pinakamahirap na pagsubok o pinakamahirap na klase ng kamatayan, meron pa rin po siyang kagalakan. And has sat down at the right hand of the throne of God. Kaya sabi po ng Bible, for consider Him. Isaalang-alang natin ang Panginoon who has endured such hostility by sinners against Himself, so that you will not grow weary, fainting in the heart. Pag isinaalang-alang po natin yung hirap na pinagdaanan po ng ating Panginoong Jesus, magkakaroon po tayo ng encouragement. Amen? Because He overcame, napagtagumpayan po niya yun. Nalampasan niya po yung pagsubok na yun. At wala pong special treatment ang Panginoon. He undergone the very excruciating suffering ever in a human by the grace of the Lord, without grumbling, without complaining. Nung binabasa ko po tong James chapter 1, mahirap po nating yakapin yung pagsubok na dumadaan sa atin kung hindi po natin alam yung purpose po nito. Kaya nga po, sinulat po sa Biblia, mga kapatid,
para mas mayakap natin ng buong puso yung pinagdadaanan natin, meron pong revelation in the Bible na pwede po natin malaman kung bakit po ito dumadaan sa buhay po natin. Kaya marami pong mga Kristiyano, even Christians, ano po, they lose heart, nalulungkot sila, wala ng kagalakan, pag dumadaan sila sa pagsubok. It might be, naisip ko, kasi hindi nila alam kung bakit dumadaan po yun. Hindi nila alam kung bakit sila naghihirap. Hindi nila alam kung bakit sila nagsasuffer. One of the most powerful thing in enduring hardships and trials is knowing, understanding kung bakit ito dumadaan sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Yan po yung i-attempt po nating sagutin ngayong umaga, mga kapatid. Sino pong dumadaan ng pagsubok sa atin? Amen. Praise the Lord. Ha? Kasi pag hindi, delikado. Sabi nga po ng verse 4 sa Hebrews chapter 12, hindi ko na nailagay, sabi niya, you have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. Hindi pa dumanak ang dugo sa labanan mo sa kasalanan para masabi mong napakatindi na ng iyong pinagdadaanan. Natapos po tayo, maalala ninyo, last Sunday, mga kapatid, nung minention po natin yung buhay ni Job. Maalala ninyo? Amen. Na si Job, isa sa pinakamatinding pagsubok na naisulat, naitala sa Biblia yung kanya pong buhay. Siya po ang pinakamayaman. He is the richest man in the East according to the Bible. Subalit, sinubok po siya ng Panginoon. At alam po natin sa mga nakabasa na ng Biblia kung anong nangyari sa kanyang buhay. Sinubok po siya ng Panginoon sa pamamagitan ni Satanas. No? Paano po? Una, nawala lahat ng kanyang kayamanan. Pinuri pa rin niya ang Panginoon. Nawala ang kanyang mga anak, nangamatay po sila ang lahat. Pinuri pa rin po niya ang Panginoon. At nung pangatlo, nagkaroon po siya ng matinding karamdaman. Pinuri pa rin po niya ang Panginoon. So walang magawa si Satanas dahil sa tuwing bibigyan niya ng matinding pagsubok si Job, ito po ay kanyang napagtatagumpayan. Kaya napakaganda po ng pangyayari na yon pag binasa natin sa Biblia, mga kapatid, kasi pag binasa natin yung kwento ni Job, makikita natin walang pwedeng gawin si Satanas kung hindi po ipapahintulot ng Panginoon. Amen? He asked for permission na subukin si Job. Kaya bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, walang dadaan sa buhay po natin kung hindi po ipinahintulot ng ating Panginoon. Para sa atin mga Kristiyano, very comforting po yun. Bakit? Kasi alam mo na yung dumadaan at pinagdadaanan mo sa buhay mo, involved si Lord. Actually, He is the one who allowed it to happen. That for me is very comforting. Why? Because the Lord, we all believe that the Lord has a very clear purpose. May layunin yan, kaya dumadaan po tayo sa mga pagsubok na pinagdadaanan po natin. And na-mention natin last Sunday, mga kapatid, isang pagsubok po din na inaalaw ng Panginoon ay yung pagdidisiplina. Dinidisiplina tayo ng Panginoon, isa rin po yung pagsubok na kailangan nating malampasan. Kung ang Panginoon nasubok, kung ang Panginoon dumaan ng suffering, sino po tayo para hindi rin po tayo dumaan sa ganyang kalagayan? Amen? Who are we? Yan. Sabi nga po ng John 15:18-20, if the world hates you, know that it was hated me before it hated you. Kung galit ang mundo sa inyo, tandaan ninyo na ako munang kinamuhian ng mundo bago kayo. If you were of the world would love its own.
kung kayo ay taga-mundo, mamahalin kayo ng mundo. But because you are not of the world, but I chose you out of the world. Wow! Hindi kayo taga-mundo kasi pinili ko kayo. Itinangi ko kayo. O sa ibang pananalita, hinanpik po tayo ng Panginoon sa mundong ito. Because of this, the world hates you. Kaya namumuhi ang mundong ito sa mga anak at tinawag ng Panginoon. Remember the word that I said to you, a slave is not greater than his master. Walang alipin na nakahihigit sa kanyang Panginoon. If they persecuted me, they will also persecute you. Kung ako na Panginoon ninyo ay inusig nila, kayo din ay makakaranas ng pang-uusig. If they kept my word, they will keep yours also. So bilang Kristiyano mga kapatid, expected po na ikaw ay uusigin. Actually, sabi ni Pablo, he who desires to live a godly life will be persecuted. Promise. Kung ang isang Kristiyano naghahangad mamuhay ng banal, matuwid, kalugod-lugod sa Panginoon, dadanas siya sigurado ng pag-uusig. Because the world hates the Lord. The world hates righteousness. The world hates holiness. The world hates those who obey the Lord faithfully. Kaya nga po may mga martyr, sinunog, pinugutan. Si Isaiah, hinati po siya. Hinati po siya. Balita ko, mapurol pa nga yung pinanghati. Talaga, namudol nga eh. Ilang beses daw, pinano yung boto niya, Isaiah. Naku, excruciating pain. May mga apostle na pinugutan. Si upside down. Di ba, sa crucifixion, ganyan, si Pedro, pabaliktad. Kasi sabi niya, hindi ako worthy mamatay, kagaya ng Panginoon ko. Baliktarin ninyo. Wow. This is the great man of the old. Everyone has been persecuted, lalo na po nung martyrdom. Alam niyo, nung panahon po nung paghahari ng Roman Empire, yung mga Kristiyano po na ayaw i-deny yung kanilang faith sa Panginoon, tinutuhog po sila sa party ng emperador. At ano pong ginagawa? Sinisilaban po sila para maging ilaw sila ng party. So nakita ninyo, they are crying out of pain. But they never gave up their faith. Amen? Ganun po katindi yung pananampalataya po nung araw. Napakatindi po. Hindi nila alintana yung paghihirap kasi alam nila, pansamantala lang yun. Kasi isang araw, pag wala ng kanilang buhay sa mundong ito, makakapiling na nila ang Panginoon ng magsapawalang hanggan. So kung ikukumpara natin yung paghihirap at persecution po natin ngayon sa kanila, walang-wala po tayong binatbat. And actually, mga kapatid, there are countries na dumadaan ng pagsubok ng pang-uusig ngayon. Sa Nigeria, sa China, sinusunog yung mga simbahan, kinukulong yung mga pastor, pinapatay yung mga Kristiyano na ayaw nilang i-give up yung kanilang pananampalataya. What a great stories that we can be inspired so much na they never gave up their faith. So ikaw kapatid, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay handang sumunod sa iyong Panginoon at sa iyong tagapagligtas, expect mo na ikaw ay uusigin. Actually nga, magtaka ka eh. Pag wala kang persecution, tapos we claim to be believers and Christians. It is impossible. Marahil, kung tunay kang Kristiyano, baka namumuhay ka ng kagaya ng mundo. Kaya mahal ka ng mundo. Or, worst scenario, you are not a believer. You're not a believer. But a true believer will definitely experience persecution.
Pagsubok din po kasi yan, mga kapatid. Si John Wycliffe nga yung nagsalin ng Bible, I think in the English Bible, if I'm not mistaken, namatay na po siya, pinahukay pa po yung buto niya at sinunog. Dahil po sa kanyang pagmamahal sa Panginoon. He already died, hinukay pa po yung kanyang buto at sinunog po siya. Pero syempre mga kapatid, mas maganda na ikaw ay uusigin, ikaw ay daraan ng pagsubok dahil lumalakad ka ng matuwid. Kasi wala pong wala naman pong saysay kung naghihirap tayo pero dahil sa ating kagagawan o dahil sa ating kasalanan. Yan po yung sabi ni Peter, di ba? 1 Peter 2:20-23. For what credit is there if when you sin and harshly treated? Anong benepisyo pag ikaw'y nagkasala at ikaw nga ay inusig? Consequence yun and you endure na pagtagumpayan mo. Pero itong gusto ng Panginoon, but when you do good, pag ikaw'y gumagawa ng mabuti and suffer for it, at nagdurusa ka kahit gumagawa ka ng mabuti, and then you endure na pagtagumpayan mo, this finds favor with God. Nakalulugod ito sa Panginoon at katanggap-tanggap ang buhay na gumagawa ng mabuti at dumadaan ng pagsubok na ihirapan ka. Subalit sa biyaya ng Panginoon na pagtagumpayan mo kapatid, it finds favor with God. Ano sabi ni Peter? For to this you have been called. Lahat ng simbahan na totoo ay tinawag sa ganitong buhay. If this is not the message you hear, you have encountered a false teacher. Marami kasi mga bulahang propeta na hindi ito tinuturo. Siyempre, bulahan nga Hindi po talaga nila ituturo ito. Ang ituturo nila, kayamanan, kalusugan, kasikatan, karangyaan ng buhay. A lot of people take that because that is what the flesh desires. Yan ang gusto ng laman. Yan ang gusto, yun ang pita ng laman. Kaya ang sarap sa kanilang padinig. But for the true believer, no, it is not. This is not from the Bible. This is not from the Lord God. It is a lie and a deception that will eventually ikakapahamak ng mga nakikinig sa ganong tagapagturo. Hindi natin sinasabi hindi tayo makakaranas ng mabuti o maginnon. Hindi po natin sinasabi yun. Makakaranas ka, kapatid. Depende sa plano ng Panginoon. Pero hindi mo maiiwasan na ikaw ay magsasuffer at maperpersecute kung nais mong malugod ang Panginoon at kung nais mong lumakad ng katanggap-tanggap sa iyong Panginoon. Because the world will definitely hate you. Listen, since Christ also suffered for you, naghirap ang Panginoon sa ating lahat, ano sabi niya? Ni Peter, leaving you an example. An example for what? Peter said that you should follow in His steps. Kung ikaw ay nalilito sa Kristyanismo, walang iba kang dapat aralin kundi ang buhay ng Panginoong Yesus. That is the perfect model example of a true believer. The very life of our Lord Jesus Christ. Nakita ninyo yung pinost ko po sa GC, I think na-post ko rin yata sa Facebook. Ang Panginoon nung nandito sa mundo, wala po siyang kayamanan. Di po ba? Wala po siyang kayamanan. Everything is borrowed. Hiram po ang lahat. Hiniram niya yung kanyang sasakyan na donkey. Pati yung kanyang pagtuturo, hiniram niya yung boat. Ano ba yung nakalagay doon? 3 yun At panghuli, hiniram pa niya yung kanyang libingan. Kasi kaya yun Joseph Arimathea yun. He never had nothing in this world, mga kapatid. Wala po siyang pag-aari. Pero all we know, everything belongs and created by Him. Amen?
He created everything, visible and invisible. Mababasa po natin yan sa Colossians. Lahat ng nakikita at hindi nakikita, create po ng Panginoon at create niya ito para sa Kanya lang, para sa ating Panginoong Jesus. But when He lived in this earth, He has nothing, mga kapatid. He gave up everything in submission to the will of the Father. Nabuhay siya ayon sa kalooban ng Ama. Kaya pag binasa natin yung Philippians 2, anong sabi doon? Nagpakumbaba ang ating Panginoong Jesus, sumunod siya sa Ama niya na nasa langit, even to the point of death. Kaya ang sabi ng Biblia, kaya inangat siya ng Ama sa pinakamataas na kalagayan ng antas at lahat ng tuhod ay luluhod sa harapan ng Panginoong Jesus. Amen? That is our Lord. That is our God. Kaya naman mga kapatid, ang lahat na magtatagumpay sa buhay na ito, darating ang panahon, ikaw ay i-recognize ng Panginoon sa langit. All the effort, all the works, the service, the good works that you have done here on earth ay hindi nakakalimutan ng Panginoon. At isang araw, pag hindi ka sumuko, ikaw din ay tatanggap ng reward na magmumula po sa ating Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, yung lang magbigay ka ng isang basong tubig sa lingkod ng Panginoon, sisiguraduhin ng Panginoon na yung iyong reward ay hindi mawawala. Wow! Paano pa pag inalay mo yung buhay mo? Paano pa pag nagpatuloy ka sa kabila ng pagsubok at paghihirap? Paano na lang yun? Paano pag nag-share ka ng gospel? Ang sabi ng Biblia, you will receive a crown of joy, if I'm not mistaken. If you overcome temptation and sin, you will receive a crown of life. Everything is accounted for and everything will be rewarded according to what we have done here on earth. Kaya ang sabi ng Panginoon, aking mga anak, simbahan ko, huwag kayong susuko, magpatuloy kayo. Pinagdadaanan niyo yung mga pinagdadaanan niyo kasi mahal ko kayo at may layunin yan. At pag napagtagumpayan niyo yan isang araw, ikaw ay maluluwalhati kasama ng iyong Panginoon. Amen? What a great and glorious day. Kaya for the meantime, manatili po tayong grounded sa salita ng Panginoon. Trials are a test. Lahat ng pagsubok ay paghihirap ay sinusubok po tayo. Maalala po ninyo si Abraham, nasubok po yung kanyang pananampalataya. Binanggit po yan ni Apostle Paul in the book of Hebrews. Let me read it. 11:17 to 19. Ang sabi po ng Biblia, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. Kaisa-isang anak, at anak po niya yan sa kanyang katandaan. Lolo at lola na po silang mag-asawa ni Sarah. Lakayan, baklatan. Pero nangako ang Panginoon, sabi niya, Abraham, hindi sa iyong anak sa alipin ang paggagalingan ng aking pangako. Manggagaling ito sa sarili mong katawan. Hinintay po nila yon at tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Ang pinakamamahal. Tingnan niyo naman si Abraham, may anak ka na, may apo ka pa. Wow, double blessing talaga. Siyempre, lolo ka rin. Nagkaanak pa ng baby. O, di ba? At lumaki si Isaac. Pero sabi ng Panginoon, O Abraham, halika dito. Ialay mo yung anak mo sa akin. Lord, ha? Kaisa-isang anak, ito yung pangako mo, Panginoon, sa akin, na pagpapalain mo ako, magiging ama ako ng maraming bansa. Bakit ko iaalay yung aking anak at kaisa-isa kong anak? Pero alam po natin, mga kapatid, na pagtagumpayan po yan ni Abraham. And he who had received the promises was offering up his only son, kaisa-isang anak, mga kapatid. To whom it was said, ito yung pangako, in Isaac your seed shall be called. Manggagaling
ang pangako ng binhi sa pagkatawag mo, Abraham, sa buhay ni Isaac. Pero hinihingi po ng Panginoon. Ito pala yung iniisip ni Abraham kaya nagawa niyo. He considered that God is able to raise people even from the dead, from which, figuratively speaking, he also received him back. Wow! Yun palang iniisip po ni Abraham. Na-test po siya, pero napagtagumpayan po niya. Kaya nga mapapansin ninyo, nung inalay po ni Abraham, si Isaac, iniwan niya yung kanyang mga tauhan. Dito muna kayo at kami sasamba doon. Eh syempre, kung papatay nga naman niya si Isaac, baka pigilan siya eh. Ay! Pagkapatay mo, hindi! Putot mo! Yung kaisa-isa mong anak, baka pigilan siya. Kaya, anong ginawa niya? Tinanggal niya yung mga magiging hadlang. But nung iaalay na po ni Abraham ang kanyang anak sa Panginoon, pinigilan po siya ng anghel. Napatunayan po ni Abraham na mas mahal niya ang Panginoon kesa sa kanyang anak. Amen? It was a test. O kayo, mga magulang, pag kayo sinubok, ialay mo na. Ay, Lord, hanan! Di ba rin na lang yan? Huwag lang yung anak ko, Lord. Hintayin mo. Baka dumating ang pagsubok na yan. Nasubok ako dyan eh. I was tested, but only by the grace of the Lord. Siyempre, iba't ibang klaseng pagsubok. Kaya tinawag nga po si Abraham, the father of faith. Ama ng pananampalataya natin kasi dahil po dito sa kanya pong pananagumpay nung siya po ay sinubok ng ating Panginoon. He was able to offer His only Son for the Lord. Kaya bilang mga mananampalataya, mga palitandaan po ninyo ito. The greatest commandment and the greatest commandment in the Bible. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love others as you have loved yourself. That is the two greatest commandments. Yan ang binubuo po ng Ten Commandments in the Old Testament. Sa Panginoon at pagmamahal sa kapwa. Una sa Panginoon at pagmamahal sa kapwa. If something interferes with your love with God, God will deal that in your life. Dadaan ka sa pagsubok kapag may mas mahal ka na kaysa sa Panginoon. Mas mahal mo yung ambisyon o pangarap mo kaysa sa Panginoon, humanda ka. Mas mahal mo yung anak mo, pamilya mo kaysa sa Panginoon, humanda ka. Mas mahal mo yung negosyo mo kaysa sa Panginoon, humanda ka. Kung mas mahal mo yung sarili mo kaysa sa Panginoon, humanda ka. Dadaan ka sa pagsubok, kapatid. At kailangan ma-purify yung pananampalataya natin na dapat lang mas mahal natin ang Panginoon kesa sa anumang bagay sa mundong ito. Amen? Kung mas mahal mo yung magulang mo kesa sa Panginoon, humanda ka. Humanda ka, kapatid. You will be tested. Hindi natin alam kung paano, pero masusubok po tayo. Because the Lord is a jealous God. Ayaw niya ng rivalry sa ating relasyon po sa Kanya. Dapat number one. Di ba inaawit pa nga natin yun? Si Lord ang number one? Hindi lang awit yun. Isa sa pamuhay po natin yun, mga kapatid. Pero hindi natin sinasabi, hindi mo na mahal ang iyong mga mahal. Mahal mo sila, pero number one pa rin si Lord. Pag mahal mo yung asawa mo kaysa sa Panginoon, humanda ka. Yeah? You will be tested. Dapat si Lord lang. Number one lang si Lord sa buhay po natin. At I believe, pag yan ang ating puso at pananampalataya, walang pagsubok na hindi mo kayang pagtagumpayan. Amen? There's nothing, walang magagawang kaaway sa iyo kasi mas mahal mo si Lord sa anumang bagay. Kunin mo ng kalusugan, kunin mo ng kayamanan, kunin mo ng lahat-lahat sa akin.
Huwag lang ang Panginoon. Sino pa bang dadaig sa mananampalataya na yan na wala siyang ibang iniibig maliban lang sa kanyang Panginoon? Amen? That is Christianity according to the Lord Jesus Christ. Pero titignan po ninyo si Abraham, yung inalay niya, hindi naman talaga nawala. Amen? Actually, yung inalay niya, nag-multiply kasi nga mula kay Isaac, nagkaroon ng libo-libong sarilahi. Amen? Kaya, the revelation is whatever you offer unto the Lord, you will not lose it. But let the Lord bless it that it will multiply. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. Of course, alam natin mga kapatid, lahat po ng ating pinagdadaanan ay pagsubok sa ating pananampalataya is a test. And actually, kapag dumadaan ka ng pagsubok, na-expose po yung laman ng puso natin. It reveals the condition of our heart. Open your Bibles in 2 Chronicles 32:31. 2 Chronicles 32:31. Ang ano po dito, ang hari po dito ay si King Hezekiah. Sinubok po siya ng Panginoon. Ito, babasahin ko po sa inyo. 2 Chronicles chapter 32 verse 31. God left him alone only to test him. Iniwan siya ng Panginoon. Akala ko ba palagi kasama natin si Lord? Pero sa buhay po ni Hezekiah, iniwan siya ng Panginoon. So that he might know everything that was in his heart. Iniwan siya ng Panginoon para malaman ng Panginoon kung ano yung laman ng puso niya. Kaya, testing reveals the condition of our hearts. Ine-expose na kung sino yung mas mahal mo. Ine-expose na kung sino yung mas priority mo. Ine-expose na kung sino yung mas pinapahalagahan po natin. Panginoon ba yan? O ibang bagay? O ibang tao? O ibang desire? Higit sa Panginoon. At madalas, sinusubok din po tayo ng Panginoon para tayo ay magpakumbaba sa kanyang harapan. Kasi baka nagmamayabang na po ang puso po natin. Naakala natin, lalo na pag ikaw ay pinagpapala o nagtatagumpay sa ginagawa po natin, baka isipin po natin na gawa natin yun dahil sa sarili nating kakayanan. Kaya minsan, dumadaan ang pagsubok para ituro po sa atin ng Panginoon ng lahat na pinagtatagumpayan po natin o na-achieve natin sa buhay ay hindi po mangyayari kundi dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Napakabuti ng Panginoon. Tinuturuan niya po tayo. Kasi it might be that we already think of ourselves more highly than we ought to think. Isipin natin, hindi ko to deserve, Lord, yung pinagdadaanan ko to. Naalala ko tuloy po yung ano ang pangalan ng hari na to. O una, si Nebuchadnezzar. Punta sa portico na sabi niya, ang ganda ng kaharian na to. Nagawa ko to. Dahil sa aking kakayanan. Wow! Ano nangyari po? Nagbistulang po siyang baka. Di ba? Tinanggal siya ng Panginoon para makilala niya ang tunay na Diyos na makapangyarihan ng 7 taon. Ang pinakamakapangyarihang hari ng panahon na yon ay ang hari ng Babylon. Ang pangalan niya ay si Nebuchadnezzar. Hinambal po siya ng Panginoon because his heart became proud. Sino na yung hari sa New Testament? Kalimutan yung name. Kung hindi si Herod, ayan. Ano sabi niya nung nagsalita siya? Nag-talk siya eh. Nagsalita po siya sa kanyang kingdom. Ang sabi ng mga tao, wow! This is not a voice of a man. This is a voice of a God. Diba? Pinuri siya. At pagkatapos po siyang pinuri at nagmataas siya,
Doon po mismo sa kinakatayuan po niya, kinain po siya ng uod. He died there. The Lord humbled him so much that the Lord doesn't share. Tandaan po natin to. The Lord will never share His glory to anyone. Amen? His glory belongs only to Him. Sa Kanya lang po yan. Yung kaluwalhatian na yan. At kapag nagamit po tayo ng Panginoon, pulihin po ang Panginoon. Pero masaya tayo dahil sa ating kahinaan, ginamit pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Masaya po tayo kasi bagamat sa mga pagkukulang po natin, pinili niya po rin po tayo gamitin. Maalala ko tuloy noon, may napanood akong clip na interview ni Marcos Sr. Sabi niya, I am very strong. Hindi ako mamamatay, sabi niya. Ano nangyari, di ba? Nagkaroon siya ng sakit na lupus. Sa tindi ng kayamanan po niya, hindi nga niya napagamot yung sarili niya. At ang malungkot pa, namatay siya, hindi sa kanyang bayad. Because at one time in his life, he became proud. I will never die. I'm so strong. Mahirap pong i-deklara po yan. O yung pelikulang Titanic, yung mga gumawa sa Titanic, napanood niyo ba yung Titanic? Yung pinsan ko yun, si gumanap dun si Leonardo DiCaprio. Bata pa si Insan. Bata pa si Insan. O ano nangyari? Yung gumawa po ng Titanic, ano sabi? Even God cannot drown this ship. Mismo ang Diyos na kasi yung pinakamalaki ng panahon po na yun. Ano nangyari? Lumubog po. Pinalubog ng Panginoon. O, ang nakakatakot po ito. Si Kim Jong-un. Ano sabi ni yung leader po ng North Korea? Even God cannot hinder our missiles. Kaya abangan natin kung ano mangyayari kay Kim Jong-un. Mukhang sinubok niya ang Panginoon. Imbis na siyang subukin ng Panginoon, siyang sumubok sa Panginoon. Delikado ka, Kim Jong-un. Sabi niya, yung missile daw nila, hindi daw kaya, ni ang Panginoon, hindi daw mapipigilan lagot ka. Kaya lahat na nagmamalaki sa Biblia o sa buhay ko na ito, hinahambol po ng Panginoon. Amen? Pero sa Kristiyano kasi pag dumadaan ka ng pagsubok, hinambol ka ng Panginoon, ina-align ka lang niya. Amen? Binabalik ka niya sa tamang posisyon po natin kasi pag tayo po ay mababa, mas maraming biyaya. Amen? Mas maraming dalawin na biyaya. Ang sarap, di ba? Pero pag nagmamatayos tayo, wala na. Parang mas magaling na tayo sa Panginoon. Kaya, minsan, dumadaan po tayo ng pagsubok para magpakumbaba po tayo at magdepende na lang po tayo sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, ang ganda po ng napakabuti ng Panginoon, hindi niya tayo hahayaang mapahamak. He will teach us lessons, life lessons, that will bring glory to His name. Minsan, kadalasan mga kapatid, dumadaan tayo ng pagsubok para i-purge po ng Panginoon yung mga worldliness o mga makamundong bagay pa po sa buhay po natin. Kasi yung puso natin, marami pa pong impurities. Kaya one of the reasons, dumadaan po tayo ng pagsubok para i-purify tayo ng Lord. Dalisayin niya po yung buhay natin. Dalisayin niya po yung puso natin. Kung tayo nalalayo sa Panginoon, ibinabalik tayo ng pagsubok. Nakakaalala tayong muli sa Panginoon. Na ipaprioritize po natin ang Panginoon muli sa buhay po natin. That's the beauty of sufferings. It cleanses us. It purges impurities in our heart. At minsan dumadaan ka ng pagsubok kasi nga baka yung focus mo yung nandito na lang sa mundong ito. Imbis na heavenly minded tayo, nagiging worldly minded na. Imbis na biblical priorities, hindi na. Kaya madalas dumadaan ka ng pagsubok para yung perspektibo mo, yung kaharian, kalooban lang po ng Panginoon. Amen? Kaya nung sabi niya sa Colossians, sabi ni Pablo, set your minds on things which are above,
where Christ is seated at the right hand of our Father in heaven. Doon ka tumingin kung nasaan ang Panginoong Yesus. Doon ka tumingin sa taas. It's all about God's kingdom. Anong sabi po ng Matthew chapter 6, verse 33? Ano yung priority ng simbahan? Ano yung priority ng isang Kristiyano? But seek ye first His kingdom. Yung kanyang kaharian o paghahari. And His righteousness, ang kanyang katuwiran. Yan ang priority po natin. And all these things shall be added unto you as well. Sabi ng Panginoong Yesus, unahin natin yung kanyang kaharian. Unahin natin yung kanyang katuwiran. Kasi ang konteksto po ng Matthew chapter 6 is about prayer and is about the needs. Huwag kayong mag-alala sa inyong kakainin. Huwag kayong mag-alala sa inyong iinumin. Huwag kayong mag-alala sa inyong daramitin. Alam ng Panginoon na kailangan nyo ang mga bagay na yan. Bago pa kayo lumapit, alam na niya yung pangangailangan natin. Huwag niyong habol-habulin yan kasi ang umahabol niyan, mga pagano, yung walang Diyos. Tandaan ninyo, may Ama kayo na nasa langit at alam niya yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Kaya sabi niya, but seek ye first, yung kaharian ko, sabi ng Panginoon, yung katuwiran ko, sabi ng Panginoon, and all these things, lahat ng iyong pangangailangan, idaragdag ko sa inyo. I think yung sumunod na verse, ano sabi doon? Sapat na ang trouble sa araw na naitalaga sa araw na ito. Marami sa atin pinoproblema natin yung problema ng 2027. 2026 na. Advance naman masyadong isip natin, mga kapatid. On this week, tataas na naman ang krudo. Lord, kasanuray lang. Magtataas na yung basic commodities ng, yung 316. Lord, kasi nanginginig na yung mga tuhod namin. Yung aming mga belt, ang hihigpit na para hindi magutom ng madami. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid. May Panginoon po tayo. Amen? Amen. Yung mga nag-aalala lang ng lupo siya, siyempre, walang Panginoon. Oh. Pero siyempre, may wisdom din po galing sa Panginoon. Pag alam natin may ganitong crisis, pagplanuhan po natin. Amen? Bili tayo ng mga basic commodities, huwag tayo masyadong palagastos. Di ba? Mag-save po tayo. Kung hindi dapat puntahan, huwag mo nang puntahan. Lalo na, di ba, ngayon, taas ng gasolina, taas ng crudo. Kaya nga ngayon, paglabas namin one stop shop, iikot na lahat. Next month na lang ulit na naman. Parang gano'n, di ba? Kumbaga, nagiging, alam niyo na, ang tinuturo po ng crisis na to, mas maging wise po tayo. Amen? I-value natin yung mga bagay na mahalaga. At yung mga sinasayang natin, huwag na po natin sayangin. Yan po yung mabuti na nangyayari ngayon. Kaya tayo, pag pumunta, may plano, pag-isipan muna ng 10 beses kung talaga bang kailangan, di ba? Kasi this is something that we should appreciate, that we learn how to value the resources from the Lord. Amen? Eh lahat naman ng meron po tayo galing sa Panginoon. Sino bang pinakamagaling na magtipid at maging good steward? Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Naalala ninyo yung nagpakain sa libo-libo? Ang sabi ng Panginoon, pulutin nyo yung mga tira-tira. O pinulot nila yung tira-tirang tinapay. Ganun po palang Panginoon. Ayaw niya nang may nasasayang. Amen? Kaya wag po tayong maging wasteful spender. We must be wise. Why? After all, everything that we enjoy comes from the Lord. Hindi po yan pag-aari ko, hindi pag-aari natin, pag-aari po ng Panginoon. Kaya nga, kung may bagay sa'yo na hindi mo pag-aari, hindi po ba iniingatan natin? O halimbawa, punta ka sa isang lugar, may kaibigan ka o brother o sister, gamitin nyo muna itong pag-aari namin. Mag-enjoy kayo, mag-vacation kayo. Anong gagawin mo dun sa property na ito? Pupunta ka pa doon, uy, pagwala tayo! Sirain natin mga gamit na to. Di ba? Hindi mo, di ba? Pagpunta mo doon, mag-ingat tayo, hindi sa atin yan. Uy, huwag mo nga gagawin yung baka mabasag. Di ba? Di ba kayo magkakalat? Kasi hindi sa atin to. O, di ba? Ibig sabihin, meron kang on your mind, pag-iingat kasi hindi sa atin yun.
Dapat ganun din po tayo sa mga bagay na meron tayo ngayon. Hindi ito pag-aari natin galing po sa Panginoon. Lalo na yung buhay natin, huwag natin sayangin na ito. Igamitin natin sa paglilingkod sapagkat hindi ito sa atin. Pag-aari po ang buhay natin ng ating Panginoon. Amen? Let us be used only and serve only for God's purpose and for His glory. Huwag po natin angkitin yung buhay natin. Ang sabi ng Biblia, he who loves his life will lose it. Ang umiibig sa buhay niya ay mawawala. But anyone who lose his life for Christ's sake will find it. Ang sino mang nag-alay ng buhay niya para sa Panginoon, isang araw masusumpong. And you will never regret that you have served the Lord your God. Amen? Amen. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Kaya importante po ang mga pagsubok na yan. Inaalay niya yung priorities po natin. Itinatama niya po yung ating pong mga choices. Nililinisan niya yung puso't isipan natin kung meron pong mga bagay na hindi na po bahagi ng kanyang plano. Iniingatan po tayo ng Panginoon. Kaya tests and trials are good for all of us. Amen? It's very good, mga kapatid. Actually, if we encounter tests po and trials, ano nangyari? Lalo kang lumalakas eh. Ini-strengthen niya po yung faith natin. Kaya kapag dumadaan ka ng pagsubok, isipin mo, isaalang-alang po natin, mga kapatid, tayo po ay pinapalakas na naman ng Panginoon. Tayo ay dinadalisay. Ito na po yung understanding and knowing why trials comes in our life. Kaya dumadaan, pinapalakas na po ang ating pong pananampalataya. Ang sabi ni Pedro, pag dumadaan ka ng suffering at pagsubok, dinadalisay niya yung ating pananampalataya. Kung yung ginto, dinadalisay sa pamamagitan ng apoy, higit pa na mas mahalaga yung ating pananampalataya. Kaya dadaan po tayo sa sufferings, dadaan tayo ng trials, so that our faith will be purified. Will be cleansed, mga kapatid. And trials also teaches us the value of divine grace. Kadalasan kasi kahit Kristiyano na minsan ang pinapahalaga natin pleasure. Ang pinapahalaga natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Kaya pupunta tayo sa mga lugar na na-entertain tayo. Kaya mga mundong tao pupunta sa concert. Bakit? They wanna be entertained. They want the pleasure. They want happiness, the outside enjoyment. That's what the natural inclination of the flesh. However, mga kapatid, when we encounter trials, pag tayo po ay dumala ng pagsubok, tinuturuan tayo ng Panginoon pahalagahan kung ano talaga yung mahalaga para sa Kanya. Kung ikaw'y naliligaw, binabalik ka ng Panginoon sa tama mong landas. Kung ikaw ay nalalayo sa presensya ng Panginoon, ibinabalik ka niya dun sa una mong pag-ibig. Sabi ng Revelations, di ba? Ano sabi ng Book of Revelation sa isang simbahan ko doon? Nakalimutan mo na yung pag-ibig mo sa akin. Ako yung first love mo, bakit ngayon hindi na? O magbalik loob ka na, mag-repent ka na para tatanggapin kita ulit. So mga pagsubok po, binabalik po tayo kung anong mahalaga, pinakamahalaga, mga kapatid. It is the spiritual things. Kaya pag sinabi ng Panginoon, but seek ye first His kingdom, unahin ninyo yung mga bagay na mahalaga at ang pinakamahalaga pa rin ay yung mga spiritual na bagay na meron po tayo. At ipinagkatiwala ng Panginoon. Amen? We must look unto the Lord, the author and finisher of our faith. Minsan dumarating tayo ng pagsubok para ma-focus tayo sa eternal, huwag po sa temporal. Ayaw po niya yun. At kadalasan, isa sa pinakapangunahing dahilan ng pagsubok para po magkaroon po tayo ng biblical character. Amen? Kaya makikita po ninyo, yung mga taong dumaan sa maraming pagsubok, matibay at lumalago po ang kanilang karakter. Yan ang problema sa mga kabataan. Anong kulang sa kabataan? Karanasan.
They don't have much experience. Kaya tayo po, na medyo tumatagal na ng konti sa mundong ito, may karanasan na po tayo. So magkakaroon ka na ng wisdom, di ba? Naalala mo yung bata ka, nung bata ako, ganun ako. Ito yung pinapahalagaan ko, hindi ko ito pinapahalagaan, iba yung direksyon ng buhay ko. Pero nung dumaan ako ng kutakot na pagsubok, eto na ako ngayon. Amen? Malayo pa pero malayo na. Kumbaga, di ba? May nabago na po sa atin at patuloy pa rin po tayong babaguhin ng Panginoon. Kaya ang pagsubok na yan ay hindi dapat yan iniiwasan, kundi niyayakap yan ng buong puso at buong pananampalataya dahil napakaganda ng layunin ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Hindi para tayo sirain, kundi para tayo ay patatagin. Para tayo ay linisin. Para tayo ay patuloy na maging kawangis ng ating Panginoon. Kaya importante po yung pressure. Nakita ninyo yung olive, di ba may pressure? Kinakatas po yun para lumabas yung napakasarap na olive oil na nilalagay ninyo sa masasarap ninyong salad. Yung ubas, hindi naman ka tayo kasi umiinom na ng ala o ng wine. Ano po yun? Pinipiga, di ba? Ang matindi para po. Lumabas po yung katas niya. At yun yung ginagawang pure wine. At napakasarap na pure wine. Ganon din po tayo. May pressure kasi inilalabas na po yung ilalago pa natin. Amen? Inilalabas na yung Christ in us. Kaya mapapansin ninyo, karamihan ng dumaan ng matinding pagsubok, mabababa na po. Amen? Kasi binago na nga po ng Panginoon. Unti-unti nang nawawala yung focus sa sarili. Focus na lang sa Panginoon at sa ibang tao. Kasi hindi ka naman pwede maging mababa kung ang focus mo sa sarili mo pa rin. Time out, sabi na ni Mrs. Atun! Wala pang 30 minutes. Bless po na sa word ni Lord, mga kapatid. Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Lastly, kasi may senyas na po. Ang ika-apat na persona. Ano pong sabi yan ng Panginoon? Ay, verse 4, tingnan niyo po yun. Verse 4. But let patience have its perfect work. Hayaan daw natin, mga kapatid, na ma-develop yung patience natin para magawa niya daw yung layunin nito sa buhay po natin. Para maging perfect, complete, lacking nothing po tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, pag may pagsubok, magpasakot lang po tayo. Amen? Amen. Let us submit to the Lord. Huwag tayong pumalag. Masasaktan ka nun. Pag pinusasan ka, di ba? Huwag kang pumalag ka. O susugat ka. O, hayaan mo lang. Nagalit na sa presinto. Di, siyempre, ano po ito? Personal. Pag mayroong struggle kang pinagdadaan, hayaan mo. Minsan hindi mo maintindihan, okay lang. Wala naman pong nakaka-intindi agad eh. Pero, huwag mong palagan. Hayaan mo, manalangin ka na, Lord, yakapin ko itong pinagdadaanan mo, Panginoon. Alam ko, isang araw, maintindihan ko rin po ito, kung hindi man ngayon. Kasi si Job, hindi naman niya naiintindihan agad eh. Alam niyo kung kailan naiintindihan ni Job? Chapter 42. Chapter 1, dire-diretso, hanggang sa mga pagsubok na pinagdaanan niya, hindi ko alam kung gaano yung eksaktong tinagal ko ng paghihirap niya, pero Bible scholars says around a year or 2. Kaya tagal ng pagsubok na pinaghirapan niya to the point na na-expose na nga yung puso niya. Alam niyo yung kasalanan ni Job doon, yung bandang later part na feeling niya hindi niya deserve yung kanyang pinagdadaanan. Sa tagal na na-expose siya. Subalit ito yung point. Pagdating ng 42, anong sabi ni Job? Panginoon, noon, naririnig lang kita. Pero nung dumating na po yung pagsubok, nagpapakumbaba ako, Panginoon, ngayon, nakita na kita. Wow. Yung karanasan niya, nakita niya po yung glory ng Panginoon.
Niyakap po niya yung pagsubok na yun, na dati naririnig niya lang kung sino ang Panginoon. Pero dahil sa pagsubok na yun, napalapit siya sa Panginoon at nakita niya po ang kanyang Panginoon. Amen. At kung titingnan niyo po yung buhay ni Job, ano nangyari? Lahat ng nawala sa kanya, binalik po ng Panginoon double portion. Amen? Lahat ng nawala, bumalik. Dalawang balik. Doblado ang balik po sa kanya. And I pray, huwag tayo tumingin sa doblado. Let us pray. Of course, it can happen unto us. The very purpose of the Lord. Kaya nga may pananampalataya tayo. Magtitiwala, mananalig ka sa kabila ng iyong pinagdadaanan sa ating Panginoon. Amen? Okay. Wala. Sige po, tayong lahat ay tumayo at tayo po'y mananalangin. Kailangan magpasakop po tayo sa Panginoon. Sige po, let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po, Ama, sa inyo pong banal na salita, Panginoon. Indeed, O God, your word is holy. Your word is powerful, O God, sharper than any double-edged sword. It pierces our hearts, O God. It reveals the intention of the heart, Lord. It cuts even the bones and marrows, O God. Lord, thank you so much, O God. Dahil sa tindi po ng inyong pag-ibig sa amin, iniwan po ninyo ang inyong banal na salita. At dito po kami sumasampalataya, Panginoon, sa inyo po at sa inyong banal na salita. There is no error in your word, O God. It's pure, it's holy, O Lord. At sabi po ng inyong banal na salita, it is so pure, O God, that it cleanses us from the inside out, Lord. Thank you, Father God, for loving your people. Salamat po, Panginoon. Isa pong pagpapatunay na mahal niyo po kami ay pinapadaan niyo po kami sa mga pagsubok. Ayaw niyo po kami maging komportable because comfort, O God, will bring us no good, Lord. You want us, O God, to experience trials of many kinds, O God, knowing that the testing of our faith produces patience. Lord, we pray, let these trials and testings and suffering do its work, O God, in our life. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong biyaya, Panginoon, na mayakap po namin ang aming mga pinagdadaanan na ito, Panginoon, at mapagtagumpayan po namin ito sa tulong at biyaya po ninyo. And we can only do this, O God, through the very presence of the Holy Spirit, our God, in our life. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Baguhin niyo kami, Ama. Linisin niyo po kami, Panginoon. Prune us, O God. Tanggalin niyo po yung mga bagay sa buhay po namin na hindi po nagbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya because when we encounter, O God, these many troubles and trials, O God, we will all the more cling to you. We will all the more depend upon you, O God. Kagaya na nangyari kay Apostle Paul, na binigyan niyo po siya ng thorn in the flesh para hindi siya magmalabis sa dami ng revelasyon na kanyang natatanggap. Hiningi niya po itong tanggalin po ninyo ng 3 beses, pero hindi po kayo pumayag. Ang sabi ninyo, my grace is sufficient for Paul because your power is made perfect in weakness. And Lord, we pray, O God, na kagaya po ni Apostle Paul, dear Lord, na kami, Panginoon, O God, ay tunay na makaranas ng lalong kapangyarihan po ninyo at kalakasan po ninyo sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan, sapagkat kung kami dumadaan ng pagsubok, lalo po kaming kumakapit at nagtitiwala po sa inyo, Panginoon. Thank you so much, O God. Thank you so much, Lord, for my brethren this morning. And I just pray, dear Lord, let us contemplate your word, O God. Let us ponder these things, dear Lord. And let us think about our life, O God. And let us appreciate all the more yung mga pagsubok na pinagdadaanan po namin, yung mga trials na sumusubok sa amin, Ama,
At ang dalangin ko po, Panginoon, ang lahat po sa amin ay magtagumpay sa pamamagitan ng biyaya po ninyo. Because the Bible tells us, oh God, you, our Lord Jesus Christ, is an overcomer. And you want the church to overcome just what you have done, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, our God. Kaya dalangin po namin, Panginoon, pagpalain niyo po muli ang buong isang linggong ito. I pray that you bless each one of us, dear Lord. Thank you sa aming pong guests, kay Kuya Josh at kay Ma'am Jean. And I pray, O God, that may you bless them as well sa po ng kanila pong pamilya, Panginoon. At dalangin namin naman isang linggong ito, Panginoon, maging mamuhay po kami ayon sa inyong banal na kalooban, Panginoon. Let us live a righteous life. Let us seek first your kingdom and your righteousness, O God. And all these things shall be added unto us as well. That's a promise, Lord, from you. Kaya dalangin namin naman, yung aming pag-alala ay palitan po ninyo ng pananampalataya, Panginoon. We have a lot of concerns, O God, but we choose to believe and put our faith in you, O God. Maraming salamat po, Panginoon. And I pray, may you protect us and bless us as well, O God, even as we go down later. At mapag-ministeryo po ang simbahan, Panginoon, sa pamilya ni Brother Rod, O God. And we remember them in our prayers today. May your comfort and grace be upon the family, O God. And most of all, Lord, we pray for salvation to the whole family, to the whole clan, and to that neighboring area, O God, ng kanila pong lugar. Nawa sa pamamagitan ng biyaya po ninyo ay magamit po kami yung simbahan para may pahayag po namin ang inyo pong ebanghelyo, Panginoon. At naway sila po'y sumampalataya sa inyo, Panginoon. May we bring encouragement, O God, and comfort as well to the family in these trying times. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti po ninyo. And I pray that you protect each one of us, our family, our children. May you bless the works of our hand, our businesses, our work, O God, our health, dear Lord. At lahat ng ito, Panginoon, nawa magbigay lamang ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Kaya maraming salamat, O God. We thank you and we praise you, O God. Bless our online brethren as well. And I pray, let your shalom once again rest upon us, O God, for the rest of the week. We love you, Lord. We honor you, O God. Ito po aming samo, ito po aming nalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat may sabi ng Amen. Parapantalan ng Panginoon at talakas. Have a blessed Sunday and blessed Resurrection Sunday. Ganun po sa inyo. Shalom. Resurrection power.